Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 6. Good news ngayong Thursday. Inilabas ng Philippine Statistics Authority ang January 2025 Labor Force Survey kung saan mas maraming Pilipino ang mayroong trabaho. Ibig sabihin, umakyat sa 50.65 million ang bilang ng may trabaho nitong January 2025 mula sa 48.06 million noong January 2024. Pero ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno? Una, mas pinalakas ang skills training sa TESDA para mas handa ang manggagawa sa high-growth industries. Sunod, dahil sa Create More Act, mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas para mag-generate ng mas maraming trabaho. At maraming oportunidad sa IT PBM sector sa pamamagitan ng reskilling at upscaling para makasabay sa bagong teknolohiya. Dahil dito, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kalidad ng hanap buhay ang maibibigay sa mga Pilipino. Mas marami rin ang negosyanteng mag-i-invest na makakatulong para mapalakas ang ating ekonomiya. At may mas maayos na programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming Pilipino. May magandang balita pa rin tayo kaugnay sa higher education sa bansa. Pinirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang Republic Act No. 12124 o ang Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act or ang tinatawag nating ETAP Act noong Lunes. Dahil dito, binigyan ng kapangyarihan ang Commission on Higher Education or CHED bilang lead agency na maggagawad ng equivalent college degrees sa mga working professional na hindi na kinakailangan dumaan sa tradisyonal na paraan ng pag-aaral. Sa pag-institutionalize ng ETAP program bilang batas, mas mapapatatag ang standards, monitoring at implementasyon ng ETAP program sa buong bansa. At isa pang magandang balita, noong March 4, ipiniresenta sa Pangulo ang EDCOM 2 Year 2 Report. Kabilang sa mga natukoy na hamon sa early childhood development and learning ay ang limitadong access sa Early Childhood Care Development Centers. Nabanggit dito na may 229 low-income class na mga local government units ang nananatiling walang Child Development Center. Dagdag pa rito, nabanggit din na kakailanganin ng 700 milyong funding requirement para suportahan ang pagpapatayo ng CDC sa mga nasabing low-income LGU. Upang mapabilis na matugunan ang pangangailangan para sa Child Development Centers ng 229 identified low-income LGUs, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management o DBM na maglaan ng pondo para dito. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, inaprubahan ng DBM ang paglalaan ng 700 milyong peso allocation mula sa fiscal year 2025 Local Government Support Fund upang mabigyan ang 229 low-income LGUs ng kinakailangang pondo para mapabilis ang pagpapagawa ng basic child service facilities. Nakipag-ugnayan po ang DBM sa Department of Education, Department of Interior and Local Government at Department of Health para matiyak na maipapatupad ang direktiba ng Pangulo.